paggara-pala na talaga yung korupsyon, nakaka-turn away na po yan ng mga foreign investor. At sa palagay ko, itong nangyayari sa flood control, isa ito sa mga, kumbaga parang tip of the iceberg, ika nga, no? In terms of yung sa totoong sitwasyon ng graft and corruption dyan sa Pilipinas. Sa mata po ba ng mga mamumuhunan, itong issue na ito, flood control pa lang ito eh. Marami pang nagsasabi na may mas malubha pa nito, yung iba pang mga kalsada, yung tinatawag na CASI, yung iba pang mga proyekto dito na hindi malimit makita ng mga tao. Yung kumbaga parang, halimbawa, kagaya nitong flood control project, minsan hindi kasi ito, kaya mas prone yung corruption compare sa mga silid-aralan kasi nandyan lagi nakatutok yung mata ng nandyan mga estudyante, guro at saka mga magulang. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta, hindi basta-basta na i-substandard mo yan kasi madaling masili. Pero pag mga ganitong issue po, yung pagtingin ng mga negosyante mamumuhunan, si President BBM pumupunta sa ibang bansa, naghihikayat ng mga mamumuhunan, yet ganito po yung mga nagiging issue po. Ito ba'y appealing sa kanila? Mas okay ba sa kanila? Or mas the more sila, ay okay pala dyan kasi madaling makalusot ng illegal? Well, concerning yan sa foreign investor, Admar, no? Kasi bagamat alam naman natin from a pragmatic point of view, wala namang bansa na merong zero na graft and corruption. So, lahat ng bansa may graft and corruption. Nagdidepende lang yan kung gaano kalala yung graft and corruption. 100% ba ng pera ng gobyerno napupunta lang sa graft and corruption? Sa mga ibang bansa, maliit lang na porsyento. Wala, kagaya ng utang, Admar, lahat ng bansa may graft and corruption. It all matters now kung sino yung mas malala, hindi malala. From the point of view of foreign investors, nakakabahala ito kasi nakakabawas ito sa kanilang tubo. Kasi alam mo, kung ikaw mamumuhunan, you go to a country, syempre, titingnan mo kung ano yung mga pagkakagastosan mo, ano yung cost of production. And just imagine, if one of the cost of production sa isang investment, pupunta ka sa Pilipinas, is yung lagay, pampadulas dun sa mga opisyal. If these officials would demand a lot for a project to be built, isang foreign investment para magtuloy sa isang bansa, that would actually discourage foreign investment. May mga nangyari na niyang documented cases na yan, Admar, in the past, na may mga officials na humingi ng lagay sa mga foreign investor at yung hinihingi nilang lagay is so big na hindi na nagtuloy yung investment. So, kumbaga, mayroong korupsyon na acceptable sa mga investor. May amount of corruption that is acceptable to them. Pero at some point, paggara-pala na talaga yung korupsyon, nakaka-turn away na po yan ng mga foreign investor. At sa palagay ko, itong nangyayari sa flood control, isa ito sa mga, kumbaga parang tip of the iceberg, ika nga, no? In terms of yung sa totoong sitwasyon ng graft and corruption dyan sa Pilipinas. If something like a ghost project can happen where 100% of public funds have went just to the pockets of some people, hindi malabong mangyari na humingi itong mga opisyal na ito ng napakalaki simula sa mga foreign investors. And I believe, kaya hanggang ngayon, Admar, yung ating foreign investment, yung FDI sa pumapasok sa ating Pilipinas, hindi natin na ma-maximize. In part, it's because of this. It's because of graft and corruption.